Alright, welcome ulit mga kapatid sa ating panibagong commentary sa mga news sa buong mundo mga tol. Tulad na lamang nitong panonoorin natin kung saan ay parang naglo-loyalty test, no? Etong si Trump. At tinatanong niya etong Japan, Australia, kung anong gagawin nila kung sakasakaling sumiklab ang gera sa China at saka sa Taiwan. Kumbaga, parang sinasabi rito ni Trump, saan kayo papanig? Anong gagawin ninyo? Naninigurado na mga tol, no, si Trump. Sabi nga rito sa title, mula rito sa Times of India, US versus China, WW3 over Taiwan. Taiwan, ng question mark. Trump demands allies, Japan and Australia, pick a side. Pumili kayo kung saan kayo papanig. No, the Financial Times reports the US is testing loyalty. Ayon dito yan mga tol sa report by pressing Japan and Australia for clear commitments in a hypothetical war with China over Taiwan. Hypothetical lang naman. Kumbaga tinetesting niya kung anong gagawin nitong dalawang bansang to. The Pentagon, acting on Trump's peace through strength agenda, wants increased defense spending and advance pledges. This demand surprised Tokyo and Canberra as the US itself hasn't guaranteed Taiwan's defense. Both nations have expressed reluctance to commit to hypotheticals, with Australia emphasizing its sovereignty and Japan citing constitutional limits, mga tol. Kumbaga parang naninigurado din ng Amerika no? Doon sila babase kung anong magiging aksyon nila kapag halimbawa sumiklab nga ang gera sa pagitan ng China at Taiwan. Kumbaga naninimbang din ng Amerika. Kailangan meron silang backup plan. Kumbaga bago tayo pumasok dyan, kailangan malaman muna natin kung meron bang iba pang mga bansang tutugon. Diba? Maliban sa atin. Parang ganun mga tol ang lumalabas Anyway, bigyan natin to ng commentary mga kapatid. Panoorin natin itong report mula rito sa Times of India. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Trump's new loyalty test for Asia-Pacific allies. US presses Australia and Japan to pick side in war against China. Pili kayo. Anong gagawin ninyo? Buti nga Australia at Japan lang ang tinanong, hindi tinanong ang Pilipinas Ano kayang isasagot ng Pilipinas kung sakasakaling pati tayo tinanong Hoy Pilipinas, kung sakasakaling sumiglab ang gera ng China at saka Taiwan at sumali kami sa gera at kami binakbakan ng China, kayo ba ay tutulong sa ating Mutual Defense Treaty? Paano kaya pag tinanong tayo ng gano'n? Ini-imagine ko ano kaya magiging sagot ni PBBM. US asks Australia, Japan, what would you do in a Taiwan conflict? Anong gagawin ninyo? Coming up, how Australia and Japan responded to Trump test. So ano nga ba ang naging sagot ng Japan at saka ng Australia dito sa hypothetical na tanong ni Trump? Ayan. US demands to know what allies would do in event of war over Taiwan. Kasi itong mga bansang to mga tol, nag-aambahan na sila Nag-aambahan na sila mga tol. Halimbawa na lang, di ba, lumipad yung bomber ng US kasama South Korea. Nag-aalid doon ng North Korea mga tol. At nagbanta sila gagawa sila ng aksyon laban sa mga banta sa kanilang seguridad. US demands to know what allies would do in event of war over Taiwan. Trump administration says it is trying to prevent war but raises eyebrows by calling for commitments from Australia and Japan. US President Donald Trump tests loyalty of Asia-Pacific allies, Financial Times reports. Pentagon presses Japan and Australia to make their role clear in hypothetical US-China war. Pentagon asked both nations what they would do if US went to war with China over Taiwan. So anong gagawin ninyo kung sakasakaling ang Amerika ay makisawsaw, sumali sa gera ng China at Taiwan? Kayong mga kaalyado kong bansa, Japan at Australia, anong gagawin ninyo? Tutulungan nyo ba ako? O papanig kayo sa China? Kumbaga gano'n, naninigurado na mga tol si Trump.
Pentagon has reportedly been pushing the issue in meetings with Australian and Japanese officials. So lagi nilang pinupush yung tanong na yun, yung issue na yun mga tol. Trump's team also wants Tokyo and Canberra to increase their defense spending. So ang gusto rin nila itong Australia at saka Japan, lalo nyo pang taasan yung gastos ninyo para sa inyong depensa. Kumbaga pinaghahanda na sila. Maghanda na kayo, no? Meron talaga mga bagay na hindi natin nalalaman pero nakikita-kita natin, naiintindihan natin sa pamamagitan ng mga nangyayari ngayon eh. US reportedly wants allies in Indo-Pacific to prepare for a possible war over Taiwan. So yung mga allies din nila sa Indo-Pacific mga tol which is kasama na rin tayo doon mga tol. 'Di ba? So pinaghahanda nila, prepare for a possible war over Taiwan. Tayo mga tol, isa tayo sa kailangan maghanda. Hindi para sumabak sa gera ha. Lagi nating sinasabi yon. At sana yan ay naiintindihan ng ating mga Pilipino para hindi magdulot yan ng mga pagkakabahabahagi o pagkakaiba-iba. Ang ating mga sundalo, mga tol, bukod sa syempre naghahanda yan sa possible war na yan. Pero ang isa sa mga pinaghahandaan nila is yung kung paano nila ililigas yung ating mga kababayan na posibleng maipit dyan. At the same time, syempre dapat handa tayo kasi nga once itong Amerika mga tol ay sumali, 'di ba? O kaya makisali dito sa labanan na 'yan. At bilang isang bansa na meron tayong mutual defense treaty sa kanila, ito yung posibleng mangyari. Baka mag-invoke ang US ng MDT sa atin kapag sila ay pinuntirya ng China. At syempre ang Pilipinas mga tol, tanong, makakatanggi ba? O kayo na mismo sumagot, no? Tuloy natin 'to. US Undersecretary of Defense for Policy has been involved in these meetings. So kasali daw siya dun sa meeting na yan. Involved siya. In a post on X, Elbridge Colby said Pentagon was simply implementing Trump's agenda. So yun ang ini-implement nila, yung agenda ni Trump. Ano ba yun? The apparent agenda is to restore deterrence and achieve peace through strength, no? Restore deterrence, no? Ibalik yung mga harang o mga pamigil. Yun yung deterrence pamigil para hindi mangyari yung gera. Achieve peace, no? Makuha natin ang kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. No, sa mga hindi nakakaintindi, ganito kasi mga tolo. Ganito 'yan. Merong malakas, merong mahina. 'Di ba? Yung malakas na bulas, bully, kinakayan-kayanan niya itong mahina. Gusto niya lahat ng nandirito sa mahina makuha niya. Bully nga siya 'di ba? Ngayon, kapag walang malaking bansa o malakas na bansa na kapantay nung bullying bansa na 'yon, kapag walang nangialam, kawawa yung maliit na bansa kasi hindi siya tatantanan nun. 'Di ba? Pagkumpara na lang natin mga tol sa mga bully sa eskwelahan, kawawa naman yung maliit na estudyante, mahina. Kukunin yung baon niya, api-apihin siya, utos-utusan, sasaktan. Pero kapag walang sasama doon sa maliit na estudyante na yun, kung walang aalalay sa kanya, agapa, itutulong, re-responde mga tol, hindi siya tatantanan ng bully. Pero pag andyan dyan, yung puwersa na kumakampi doon sa mahina, baka wala nang mangyaring pangaagaw ng baon, baka wala nang mangyayaring pangaapi kasi nga meron ng sumusuporta dito sa kawawa, 'di ba? So ganun mga tol yung kung paano natin inihahambing. Restore deterrence and achieve peace, kapayapaan. So magiging payapa yung mahina na yon dahil meron siyang malakas na puwersang resback o kaagapay, kakampi. He said asking allies to step up beforehand will boost our collective defense. Sabing ganun mga tol. No, kaya pinagpapalakas na nila yung mga kaalyado nila. Dagdagan nyo pa yung spending nyo. US demand for commitment reportedly caught Tokyo and Canberra by surprise. No? This is because US itself does not guarantee to defend the self-administered island, no? Dahil mismo daw ang Amerika, no, mismong Amerika ay hindi ginagarantiyahan, no, na ipagtatanggol etong Taiwan mga tol. Kumbaga ayaw lang siguro ng Amerika magsalita ng tapos.
Baka maipit din sila mga tol kasi hindi naman din nila business yan. Trump, similar to former President Joe Biden, has not committed to defend Taiwan. Meanwhile, both Australia and Japan have commented on America's unexpected request. So ano kaya yung kinoment nila? No? Australia said it will not commit troops in advance. We don't discuss hypothetical, sabing ganun. Yun sinabi niya. Sabi ng Australia, it will not commit troops in advance. So hindi mo na sila mangangako, hindi mo na sila magko-commit, no? At we don't discuss hypothetical, sabing ganun. The decision to commit Australian troops to a conflict will be made by the government of the day. Not in advance, but by the government of the day, no? Pag nangyari na, saka sila magsasalita, hindi sila magsasalita ngayon. No, ayaw nila magsalita agad-agad ng advance na sasabihin nila, tutulong kami, magpapadala kami ng mga sundalo. Ayaw nila mag-commit ng ganun mga tol. Sabi nga rito, the decision to commit Australian troops to a conflict will be made by the government of the day. Kung sino man yung gobyerno sa araw na yon. No, baka kasi ibang presidente na, ibang gobyerno na. So kung sino yung gobyerno sa araw na mangyayari yung conflict na yon, yun yung magde-decide. Ayaw nila magsalita ng advance. Good answer mga tol. Japan's Defense Ministry said it was difficult to answer the hypothetical question. Oo nga naman, mahirap naman din talaga sagutin yun, di ba? Kumbaga parang sinusunog mo na agad yung tulay na pwedeng mag-ugnay. Kumbaga hindi pa nangyayari pero ipinapakita mo ng against ka, no? Kumbaga parang hindi tayo magkakaayos, tayo magkakabati, magiging magkaaway tayo in the future, wag ganyan. Kumbaga ang gusto mangyari ng Japan, safe muna tayo ngayon. Tropa tayo muna ngayon. Basta wala kayong gagawin sa amin. Any response would be implemented on an individual and specific basis in accordance with the Constitution, international law and domestic laws and regulations, no? Maayos na sagot din 'to ng Defense Ministry ng Japan. Report says the issue is sensitive for Japan due to upcoming upper house polls on July 20. Pero hindi pala sila election ngayon doon. Japanese Prime Minister Shiba earlier publicly rebuked Kobe's push for more defense spending. Meanwhile, Australian Prime Minister Albanese kicked off a visit to China this weekend. Diba? Kaya mahirap magsalita eh. Kasi meron pa tayong mga transaction na pwede pang mangyari. Kaya mahirap magsalita ng advance. Where he said Canberra didn't want any change to the status quo on Taiwan. China claims Taiwan as its own and hasn't ruled out using force to bring it under control. Sabi nga ganun, 'di ba? Ano 'yan hindi maiiwasan, 'di ba? At imminent na, sabing ganun. So ano man ang mangyayari sa hinaharap mga tol, bahala ang hinaharap mag-decide kung ano ang mangyayari, no? Mahirap magsalita ng advance. Hindi natin alam, baka ikasama yung mga sasabihin nila. So itong mga leader na to talagang may mga utak din, no? Pero ito nanunubok dito si Trump eh. No, nanunubok dito si Trump at tinitingnan din nila siguro kung ano magiging alagaya-gaya nila, kung alanganin ba sila kasi mga tol, di natin maitatanggi, malaking bansa itong China. Sila may pinakamalaking naval forces sa buong mundo. Iniisip ng Amerika siguro baka mapasubo tayo eh. 'Di ba? Kaya mas magandang alamin na natin yung mga kapanalig nating bansa kung tutulong ba sila o hindi bago tayo umaksyon. 'Di ba mga tol? Anyway, anong masasabi niyo diyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.